Ito na yata ang pinakakakaibang paraan ng paglalakbay sa ibang mundo. Isang high school student ang napunta roon matapos siyang e-flush sa inidoro at sa unang araw pa lamang niya, kinoronahan na agad siya bilang hari ng mga demonyo at binigyan ng misyon na wasakin ang sangkatauhan. Nagsimula ang lahat sa isang binatang nagngangalang Shibuya Yuri at habang pauwi siya, nakita niyang binubuli ang kaklase niyang si Morata at kinikikilan ito ng pera at gusto sana niyang tumulong, pero biglang tumakbo si Morata at naiwan siyang harapin mag-isa ang mga bully. Dahil wala siyang perang pambayad ay isinubsob ng mga bully ang ulo niya sa inidoro ng pambabaeng CR, at doon siya inaanod patungo sa ibang mundo at pagdating niya roon, natakot ang mga tao sa itsura niya kaya pinagbabato siya para paalisin. Ang mas malala ay hindi niya maintindihan ang salita nila kaya't hindi siya makapagpaliwanag at sa sandaling iyon, dumaan ang isang lalaking nakasakay sa kabayo na nagngangalang Adalbert, gumamit ito ng mahiwagang kapangyarihan at matapos ang matinding sakit na naramdaman niya, biglang naintindihan na ni Yuri ang salita nila. Maya-maya pa ay dumating ang mga sundalo sa pangunguna ni Conrad na isang napakahusay na mandirigma, naglaban saglit ang dalawang panig hanggang sa umatras na si Adalbert at pagkatapos, isinama ni Conrad si Yuri pabalik sa kampo nila. Doon ay idineklara ng lalaking si Gunther na si Yuri ang bagong hari ng mga demonyo. Ayon sa pasya ni Shino na 18 taon ang nakalipas ay nagkaroon ng kaguluhan sa Shin Makoko, kaya ipinadala ang kaluluwa ni Yuri sa Earth upang maging ligtas siya. Nagkunwari si Yuri na naiintindihan niya ito ngunit akala niya ay kailangan niyang tapusin ang isang mahalagang misyon para makauwi siya. Nang tanungin niya si Gunther kung ano ang gagawin niya at nagulat siya sa sagot nito na kailangan niyang wasakin ang lahat ng tao. Hindi makapaniwala si Yuri na bilang isang tao ay paano niya magagawang lipulin ang sarili niyang lahi na isang imposibleng utos ito. Kinabukasan ay bumalik ang grupo sa kabisera ng kaharian at si Stoffel ang nakatatandang kapatid ng dating hari ng mga demonyo, ay naghihintay sa gate kasama ang mga tauhan niya bilang mainit na pagsalubong kay Yuri. Pagdating niya sa palasyo ay nagpasya si Yuri na maligo ngunit aksidente niyang nakita ang isang napakagandang babaeng kulay blonde ang buhok. Dahil sa pagkataranta ay tumakbo siya agad palayo at sa handaan ng gabing iyon, nakilala niya ang dalawa pang residente ng palasyo na sina Gwendol at Wolfram. Sila ay kapatid sa ina ni Conrad pero magkakaiba sila ng ama dahil mula sila sa mataas na pamilya ng Mazuko, mataas din ang kanilang estado at maliban kay Conrad, na walang titulong marangal dahil tao ang kanyang ama at ayaw siyang kilalanin ni Wolfram bilang kapatid. Pagkatapos ay dumating ang dating hari ng mga demonyo na si Kakili. Sa kabila ng pagiging ina ng tatlong matatandang lalaki ay mukha pa rin siyang bata at napakaganda dahil sa matagal na buhay ng mga Mazuko at sa kasamaang palad, mas interesado siya sa romansa kaysa sa pamumuno kaya bigla niyang iniwan ang trono dahilan para ipatawag si Yuri. Galit na galit si Wolfram sa nangyari at para sa kanya ay ordinaryong tao lang si Yuri at hindi karapat-dapat kumpara sa dugong maharlika nila ni Gwendol, pero dahil utos ni Shino na maging hari si Yuri, hindi niya pwedeng labanan ito ng walang parusang banal. Napilitan si Wolfram na tanggapin ito ngunit ayaw niyang maglingkod kay Yuri at pati ina nito ay kanyang ininsulto, dahil dito ay galit na sinampal siya ni Yuri sa mukha at ang hindi alam ni Yuri na isa tradisyon ng Mazuko na kapag sinampal mo ang kaliwang pisngi ng isang tao, nangangahulugan itong nag-aalok ka ng kasal. Sa isang iglap ay na-engage na sila at galit si Wolfram at nagwala ito at itinumba ang mga plato at kubyertos sa sahig bilang protesta. Nang napulot ni Yuri ang nahulog na kutsilyo ay hindi niya alam na tinanggap na pala niya ang hamon sa isang duelo. Halos wala siyang pag-asa na isang ordinaryong high school student na tulad niya ay walang laban sa isang bihasang mandirigmang Mazuko tulad ni Wolfram. Pero madiskarte si Yuri ay ginamit niya ang kanyang espada na parang baseball bat at natatamaan ang sandata ni Wolfram kaya't ito ay nalaglag. Dahil sa kahihiyan ay gumanti si Wolfram gamit ang apoy na mahika at nakailag si Yuri, pero isang kasambahay na babae ang nadamay at napaso at nang makita ito ay tila may nagising na kakaibang lakas kay Yuri, nagsimulang humahaba ng kusa ang kanyang buhok at ang mga mata niya ay lumiit na parang mata ng hayop. Nang magising si Yuri ay 3 araw na pala ang lumipas at samantala ay may balita na sinalakay ang isang baryo sa hangganan. Agad na pinamunuan ni Conrad at Gwendol ang mga sundalo patungo sa pinangyarihan at nang marinig ang balita, nagsama rin ng piling unit si Wolfram at isinama si Yuri patungo sa hangganan.
Ngunit hindi nila alam na sila pala ay mahuhulog sa isang bitag at tinamaan sila ng sumpang pampamanhid. Sa sandaling iyon ay lumitaw si Adalbert upang mahuli si Yuri at sinadya niyang magpasimula ng alitan sa dalawang baryo. Sinabihan ang mga tao na magpatayan dahil para sa mga tao ay ang mga naglilingkod sa Mazoko ay hindi nakapanalig. Walang pag-alinlangan sa kanilang tapang at nang matanto ni Yuri na siya ang tunay na target ni Adalbert, inutusan niya si Wolfram na umatras habang siya naman ay magpapaiwan upang mahadlangan ang mga kalaban, pero sinabi niyang hindi kailanman siya makipagsanib kay Adalbert. Dahil dito ay nagalit si Adalbert at piniling patayin siya mismo ngunit dumating si Conrad sa tamang oras at nailigtas si Yuri. Pagbalik sa kampo ay nagtungo si Yuri sa klinik upang tumulong sa pag-aalaga ng mga sugatang taga-baryo. Kaso labis ang galit ng mga tao sa mga Mazoko kaya kahit ang kabutihan ni Yuri ay tinanggihan nila. Dito niya lubos na naunawaan ang lalim ng hidwaan sa pagitan ng tao at Mazoko at buo ang loob niya na tudukan ito. Nagpasya siyang buong puso gampanan ang papel niya bilang hari ng mga demonyo hindi para manakop, kundi para magdala ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang lahi. Di nagtagal ay dumating ang araw ng coronation at bahagi ng seremonya ang paglubog ng kamay ng bagong hari sa isang sagradong talon bilang paglilinis, ngunit sa pagdampi pa lang ng kamay ni Yuri, isang makapangyarihang puwersa ang bigla siyang hinigop pabalik sa modernong mundo. Pagbalik sa kanilang tahanan ay napaisip si Yuri sa kanyang nakaraan at dati, isinuko niya ang paborito niyang baseball sa mga kadahilan ng ngayon ay tila walang kabuluhan at dahil sa naranasan niya sa kabilang mundo, natutunan niyang pahalagahan ang mga bagay na mahalaga sa kanya kaya't sumali siya sa isang amateur baseball team. Habang pinapanood ang masiglang pagbabalik ng anak, nagbalik tanaw ang ina ni Yuri at ang totoo ay hindi rin ordinaryo ang kanilang pamilya na Mazoko rin ang ama ni Yuri mula sa ibang mundo, at matapos lamang ang 5 date ay nagpakasal sila ng kanyang ina sa isang mabilisang pag-iibigan. Maging ang kaluluwa ni Yuri ay personal na dinala sa Earth at muling isinilang sa tulong ni Conrad na siya ring nagbigay ng pangalan sa kanya. Isang araw matapos ang laro ng baseball ay nagtungo sina Yuri at Murata sa pampublikong paliguan, ngunit laking gulat nila nang biglang lumitaw ang isang umiikot na lagusan sa gitna ng pool at hinigop si Yuri pabalik sa kabilang mundo. Bago pa siya makabawi ay sinalubong siya ng kanyang mga alagad sa loob ng paliguan at niyakap siya ng mahigpit. Mabuti na lang at dumating sina Conrad at Gunter sa tamang oras at agad siyang inilayo, pero ang tunay na problema ni Yuri ay nagsisimula pa lamang. Habang wala siya ay naging balisa ang mga bansa ng mga tao at palihim na kumuha ng mga salamangkero bilang paghahanda sa digmaan laban sa Shin Makoko. Siyempre ay hindi ito matanggap ni Yuri at nais niyang malutas ang sigalot sa mapayapang paraan. Habang mainit siyang nakikipagtalo kay Gwendol at biglang dumating si Anesina at agad nagiba ang mga mukha ng lahat, siya ang matalik na kaibigan ni Gwendol noong bata pa sila na hilig ay lumikha ng makukulay ngunit walang kwentang mahika na kagamitan, na kadalasan ay kay Gwendol niya unang sinusubukan. Mag-isa sa kanyang opisina at nag-isip ng malalim si Yuri tungkol sa sitwasyon, hindi niya kayang basta na lang manood habang nagkakaroon ng digmaan, kaya lumapit siya kay Gwendol at nagtanong kung may ibang paraan pa. Inamin ni Gwendol na mayroon na kausapin ang mga tao para suyuan silang huwag ituloy ang plano at doon, ibinahagi ni Gunter ang isang mahalagang impormasyon na noon pa man ay may hawak ang mga Mazoko na isang maalamat na sandata, na tanging ang hari ng mga demonyo lang ang maaaring gumamit. Kapag nakuha ito ni Yuri at walang bansang magtatangkang umatake sa kanila at ayon sa ulat, nasa isang isla na tinatawag na Vandavaya ang sandata at sabik si Yuri kaya agad siyang nagboluntaryong pumunta, pero laking gulat niya nang malaman niyang hindi pala ito banal na espada kundi isang demonyong espada. Kinabukasan ay naglayag si Yuri kasama si Conrad at habang nakadisguise siya, matigas ang ulo ni Wolfram at nagpumilit sumama rin pero buong biyahe ay nagsusuka siya sa matinding hilo. Sa dagat sa ibabaw ng barko ay nakasalubong nina Yuri at Conrad ang tila mabait na mag-ama na sina Highcliff at ang anak niyang si Beatrice. Pero bigla na lang narinig ni Yuri ang sigawan kaya't dali-dali siyang tumakbo at nakita ang batang si Rick na binubuli ng mga tripulante. Iniligtas niya ito at napabuntong hininga si Yuri ay akala niya at sapat na ang hirap na pagiging hari ng mga demonyo, pero may mas mahirap pa pala ang sitwasyon ng ibang tao. Pinaalalahanan siya ni Conrad na hindi niya dapat basta hinuhusgahan ang kapalaran ng iba base lang sa panlabas na itsura. Kinagabihan ay nagkaroon ng salo-salo sa barko at nabigla si Yuri nang makita niyang basta-basta lang tinatapon ng mga pasahero ang tira-tira at basura sa sahig.
pero bago pa siya makakilos ay napalibutan na siya ng mga kababaihan at sakto kasi ang hitsura niya sa kagandahan na pamantayan sa mundo ng Mazuko. Lumapit si Highcliffe at hiniling kay Yuri na isayaw si Beatrice at ang problema lang ay hindi marunong si Yuri ng ballroom dancing, kaya ang galaw niya ay sobrang sablay at nakakahiya at sa gitna ng sayaw, nalaglag pa ang isa niyang colored contact lens kaya dali-dali siyang umatras at nagtungo sa kanyang silid dahil sa hiya. Pero bago pa siya tuluyang makapagpahinga at biglang sinalakay ng mga pirata ang barko, inutusan ni Conrad sina Yuri at Wolfram na magtago muna sa aparador hanggang sa lumipas ang panganib kaso natuklasan din sila at kinakaladkad palabas. Hindi lang kayamanan ang habol ng mga pirata at plano nilang kidnapin ang lahat ng kababaihan at mga bata, habang papatayin naman ang lahat ng lalaki sa barko at nang makita ni Yuri na hinihila sa buhok si Beatrice at sumiklab ang galit niya. Sa isang iglap ay nagsimulang gumalaw at magbuo ang mga tira-tira at basura sa sahig na naging isang napakalaking malakalansay na halimaw. Sa kabutihang palad ay dumating ang isang patrol ship sa tamang oras at nakahinga ng maluwag si Yuri, pero dahil sa pagod ay nawalan siya ng malay at nagising siya sa loob ng kulungan ng patrol ship. Mabuti na lang ay lihim nang nagplano si Conrad na tinulungan sila ng tauhan niyang si Josek na makatakas bago lumala ang sitwasyon. Pagkalipas ng ilang araw ng paglalakbay ay narating din ng grupo ang isla ng Vandevaya. Nang marinig ng tagapamahala ng ang balak nilang pumunta sa bukal sa bundok, namutla ito at ikinwento niyang 15 taon na ang nakalipas nang bumagsak doon ang isang nagliliyab na bola ng apoy at 3 araw na kumukulo ang tubig. Simula noon ay sino mang makadikit sa bukal ay natitigilan at may ilan pang namatay at sabi-sabi ng mga taga roon, may halimaw na nagkukubli roon na lalo tuloy silang nakumbinsi na nandoon nga ang demonyong espada, mabilis nilang narating ang tuktok ng bundok. Pagpasok nila sa kuweba ay sinalubong sila ng matinding init at nang matalsikan ng tubig si Josek. Napasigaw ito sa sakit pero nang ilubog ni Yuri ang kamay niya ay walang nangyari at malinaw na pinapayagan ng bukal na marating ito ng hari ng mga demonyo. Ngunit nang hawakan ni Yuri ang espada ay kinagat siya nito at bigla siyang umatras at ayaw niyang gamitin ang isang espada na nangangagat ng sariling may-ari, at saka ang pangit pa nito na napapangisi si Josek at iginiit na kung natatakot siya ay umatras na lang ito at sila na lang mga ordinaryong sundalo ang magsasakripisyo. Agad namang namagitan si Conrad para mapakalma ang tensyon at bumalik muna sila sa inn. Kinagabihan ay nagpaliwanag si Wolfram kung bakit umatake ang espada na gutong iyon at ayon sa mga sinaunang kasulatan, kumukuha ng lakas ang demonyong espada mula sa buhay ng tao. Matagal na itong walang nakakain kaya biglang naging agresibo at ng gabing iyon ay hindi makatulog si Yuri kaya hinanap niya si Conrad pero naabutan niyang kausap nito si Josek. Doon niya narinig na ang pagiging istrikto ni Josek kanina ay isang pagsubok. Kung umasta si Yuri na parang mga dating hari ng mga demonyo na walang pakialam sa buhay ng tauhan, handa sanang mamatay si Josek ng walang kabuluhan at napagtanto ni Yuri ang kabigatan ng papel na ginagampanan niya, napakaraming buhay ang nakaasa ngayon kay Yuri. Hindi siya maaaring magkamali kaya't bumalik siya mag-isa at kinuha ang demonyong espada. Ngayon hawak na niya ang makapangyarihang sandata pero panibagong problema naman ang lumitaw. Paano ito gagamitin dahil hindi niya kayang pumatay ng tao para pakainin ito? Pero kung hindi ganoon ano ang dapat niyang gawin at ang sagot sa tanong na iyon ay tila magtatakda hindi lang ng kanyang pamumuno, kundi ng kanyang buong pagkatao at sa sandaling iyon, napansin ni Josek ang isang papel para sa pagre-recruit at ngumiti ng may ibig ipahiwatig. Bago pa man makapag-isip si Yuri ay bigla na lang siyang na-hire matapos ang isang mabilis na interview at naitalaga siyang magtrabaho sa isang deathmatch arena. Lahat ng mga kalaban ay mga batikang kriminal na hinatulan ng kamatayan, binibigyan ng pagkakataong mabuhay kung mapapatay nila ang kanilang mga kalaban kaya't siguradong lalaban sila ng walang awa. Isang matandang babae na naawa kay Yuri at ang nagbigay ng payo sa kanya. Magpatagal ka lang sa laban hanggat maaari kung ayaw mong pumatay at sa gulat ni Yuri ang una niyang nakaharap ay si Rick ang batang binubuli sa barko, lumabas na miyembro pala si Rick ng grupo ng mga pirata at nagpapanggap lamang na trainee upang mangalap ng impormasyon. Sa kabila nito ay tumanggi si Yuri na patayin siya at inudyukan pa siyang tumakas silang dalawa kaso nag-alinlangan si Rick, at sa oras na iyon ay pinaputukan siya ng mga executioner ng arena at ayon sa patakaran, kailangang mamatay ang mga kriminal sa kamay ng kalaban na kung hindi ay sila ay papatayin ng mga pamunuan. Biglang may matandang manunood na inatake sa puso at namatay at agad itong sinunggaban ng demonyong espada at sinipsip ang kanyang kaluluwa,
kaya sumabog ang kapangyarihan nito at dumilim ang langit at nagkaroon ng kaguluhan. Desperado na pigilan ito ni Yuri pero wala siyang magawa at hanggang sa bigla niyang naalala ang isang mahika na pumipigil sa sakuna, nabunyag ang kanyang pagiging Mazuko kaya't napilitan siyang tumakas kasama si Conrad at sa kabutihang palad, nadaanan sila ni Kakili at isinama pauwi. Pinag-isipan ni Yuri ang mga nangyari at napagtanto niyang kahit makakatulong ang espada para takutin ang mga tao, maaari rin itong udyukan silang gumawa ng mas mapaminsalang mga sandata at inalis niya ang gem na pinagmumulan ng kapangyarihan ng espada at ipinagkatiwala ito kay Josek, pagkatapos ay ikinulong ang espada sa ilalim ng palasyo. Di inaasahan ay nalutas ang krisis sa digmaan ng mabunyag na si Beatrice at ang batang babae na iniligtas ni Yuri sa barko ay apo pala ng hari. Nagpadala ng mga sugo ang hari upang makipag-usap kaya't napigilan ang digmaan sa pagitan ng tao at Mazuko. Sa ngayon ay tila maayos na muli ang sitwasyon sa kabilang mundo kaya't nakabalik si Yuri sa Earth at hindi alam na habang wala siya, may mga lihim na plano si Stoffel at mula nang maging hari si Yuri ay pinalaya si Stoffel sa palasyo at ibinigay kay Gwendol ang buong pamamahala. Sa galit at inggit ay nagplano si Stoffel na gamitin si Yuri bilang sunod-sunurang hari at ilang panahon ang lumipas. Muling ipinatawag si Yuri sa kabilang mundo at ngayon ay sa loob mismo ng templo ni Shino at ito ang isang sagradong lugar para sa unang hari ng mga demonyo. Ayon sa tradisyon ay bawal pumasok ang kalalakihan doon kaya't nang dumating si Yuri ay agad siyang pinalibutan ng mga babaeng gwardya ng templo, nang makita nila ang kanyang maitim na buhok at mga mata at napagtanto nilang siya nga ang kanilang hari ng mga demonyo. Dito niya nakilala ang mataas na pari ng templo na si Ulrich, isang shrine maiden na mahigit 800 taong gulang na, lumalabas na hindi naman kagyat ang dahilan ng kanyang pagpatawag kay Yuri at naiinggit lang siya sa iba na nakakita na sa hari ng mga demonyo at gusto rin niya itong makita. Nakiusap siya sa natutulog na espiritu ni Shino upang dalhin si Yuri sa templo at dahil sa kababawan ng dahilan ay napailing ang lahat, pero tunay namang may kapangyarihan si Ulrich at bago sila umalis, nagbigay siya ng babala kay Conrad at may masama na senyales sa hinaharap at kailangan niyang protektahan si Yuri sa lahat ng paraan. Pagbalik sa kastilyo ay nagtanong si Yuri kung bakit tinatawag itong Blood Pledge Castle. Ipinaliwanag ni Gunter na gumawa si Shino ng kasunduan sa mga elemental ng lupa na natutulog sa ilalim ng kastilyo, na tanging ang hari ng mga demonyo lang ang kinikilalang tunay na tagapamahala ng kastilyo. Kapag sinubukan ng iba na agawin ito ay maghihiganti ang mga elemental sa dugo at habang nagrerepaso ng mga dokumento sa kanyang opisina, napatitig si Yuri sa mapa sa pader at sa labas ng mga lupang pinamumunuan ng hari ay naroon ang mga teritoryo ng 10 maharlikang pamilya. Nang mapag-usapan ang rehiyon na dating pinamumunuan ni Kakili ay biglang naging seryoso ang mga mukha ni na Conrad at Gunter, kahit si Stoffel na kapatid sa dugo ni Kakili at ang namamahala ngayon doon, dahil sa kanyang walang kabusugan na ambisyon ay itinuturing nila itong traidor. Samantala ay naisagawa na ni Raven at ito ang tauhan ni Stoffel ang kanyang mga plano. Una niyang pinasimulan ang mga kaguluhan sa kabisera upang mailihis sina Conrad at ilan sa mga bantay ng hari. Kasunod nito ay nagpadala siya ng mga spy sa palasyo upang madukot si Yuri. Di inaasahan ay nagbantay si Gwendol sa labas ng silid ni Yuri kaya't nabigo ang tangkang pagdukot at nang maramdaman ang panlilinlang, agad bumalik si Conrad at tumulong kay Gwendol na mahigpitin ang seguridad sa paligid ng hari ng mga demonyo. Laking gulat ng lahat na hindi nasaktan si Yuri. Ngunit may problema dahil nalooban ang silong ng palasyo at ang ninakaw ay ang Dragonstone, ang mismong hiyas sa korona ng hari ng mga demonyo at sagisag ng kanyang kapangyarihan at kung hindi ito maibabalik, bababa ang respeto at katayuan ng hari at agad nagpadala si Yuri ng mga grupo upang mag-imbestiga. Napansin din nilang nakasabit sa tapat ng Dragonstone ang demonyong espada noong naganap ang pagnanakaw. Umaasa si Yuri na baka may maalala ang espada tungkol sa salarin kaya isinama ito, kaso wala itong pakialam sa misyon at sa halip ay humahabol lang sa mga babae. Bigla na lamang silang inatake ng mga kalaban na nakaitim at dumating sina Conrad at Wolfram sa tamang oras at nailigtas si Yuri. Naiwan ang isang kalaban na buhay para sa interogasyon at inamin ng bihag na si Stoffel ang nag-utos ng pag-atake, balak nitong makausap si Yuri nang walang bantay. Gayunman ay itinanggi nitong may kinalaman siya sa pagkawala ng Dragonstone at nakakahinala dahil nagpa siya si Gwendol na mangalap ng ebidensya laban kay Stoffel, upang bigyang katwiran ang isang pag-atake ngunit iginiit ni Yuri na sasama siya sa misyon,
kaya nagpaiwan si Gwendol upang protektahan ang kabisera. Kasama sina Conrad at Wolfram at nagtungo si Yuri sa bayan kung saan huling nakita ang mga nakaitim. Nag-aalala si Conrad sa kaligtasan ni Yuri kaya gusto niyang sain na lang ito manatili habang siya ang mag-iimbestiga, pero ayaw ni Yuri na pahirapan si Conrad kaya't pinakiusapan niya si Wolfram na samahan siya sa paghahanap. Sa kabila ng kanilang pagsisikap at wala silang nahanap na anumang bakas at habang nagpapahinga sa plaza ng bayan, napansin ni Yuri ang mga batang naglalaro ng kunwaring hari ng mga demonyo. Nagtaka siya kung bakit tila paborito siya ng mga tao roon. Ipinaliwanag ni Wolfram na noong panahon ni Kakili na si Stoffel ang may hawak ng kapangyarihan at dinala ang Shin Makoko sa walang tigil na digmaan laban sa mga tao. Dahil sa mga labanan ay napakaraming sundalo ang namatay at si Conrad mismo ay muntik ng mamatay, at nawalan sila ng isang mahalagang tao na si Julia. Kaya naman tuwang-tuwa ngayon ang mga tao sa isang hari ng mga demonyo na mas marunong at mapayapa, ngunit marupok pa rin ang kapayapaan at malayo pa ang kailangang gawin ni Yuri. Nang bumalik si Conrad sa inn at nakita niyang wala sina Yuri at Wolfram ay dali-dali siyang lumabas at sakto para masaksihan ang pagdukot kay Yuri ng mga nakaitim. Agad silang hinabol ni Conrad at Wolfram pero pinaghandaan na sila ng kalaban na nagsummon pa ng mga demonyo upang makatakas. Wala nang nagawa si Conrad kundi masaksihan ang pagdala kay Yuri, samantala ay nagising si Yuri sa isang hindi pamilyar na silid. Maya-maya ay dumating si Stoffel kasama si Raven at itinanggi nilang dinukot si Yuri at sa halip, ibinintang nila kina Gwendol at iba pa na ginagamit lang ang pangalan ng hari ng mga demonyo upang kontrolin ang Shin Makoko. Hindi man bihasa sa pakikipaglaban si Yuri na hindi rin siya mangmang at alam niyang kasinungalingan ang lahat. Nang hindi umubra ang panlilinlang ay ikinulong na lang siya ni Stoffel at sa kabutihang palad, nakapasok sa loob si Josek at sinagip si Yuri at habang patakas sila sa loob ng gusali, narinig nilang naghahanda na si Gwendol na mag-mobilize ng mga sundalo na tila malapit ng sumiklab ang digmaan. Subalit matibay ang paninindigan ni Yuri para sa kapayapaan at ayaw niyang magpatayan ang kanyang mga kababayan. Pagkatapos tumakas ay muling nagsama-sama sina Yuri, Wolfram at Conrad at dali-daling nagtungo sa harapan ng digmaan upang pigilan ito bago tuluyang lumalay. Ngunit parehong ayaw umatras ni Gwendol at Gunter sa isang kumpas ng kanilang mga kamay ay iniutos nilang sumugod ang mga sundalo. Ngunit biglang kumilos si Yuri at ginamit ang kanyang makapangyarihang lakas upang pilitin ang dalawang panig na huminto bago tuluyang lumala ang sitwasyon. Tungkol naman kay Stoffel bagamat hindi siya pinatay ay pinarusahan siya sa pamamagitan ng pagpapatapon. Pinaiwan siya sa sarili niyang teritoryo kung saan mabantayan siya ng mahigpit habang pinag-iisipan ang kanyang mga ginawa, matapos pansamantalang maresolba ang kaguluhang sibil, nanatiling palaisipan ang pagkawala ng Dragonstone at lumalabas na totoong hindi si Stoffel ang kumuha nito. Maya-maya ay natagpuan ng isang sundalo ang isang lumang kasulatan sa loob ng treasury na isang IOU na pirmado ni Kakili. Ang totoo ay kinuha pala ni Kakili ang hiyas upang gawin itong kwintas para lamang sa forma. Pagbalik ni Yuri sa kanyang mundo ay ilang buwan na ang lumipas. Ayon kay Gunter ay inanunsyo ng bansang Konanshiya sa timog na nahuli raw nila ang hari ng mga demonyo at dahil nag-aalala na baka si Yuri nga ito, ipinatawag siya ng Shin Makoko upang makampirma kaso dahil ligtas si Yuri ay malinaw na peke ang nakakulong. Ang mas nakakapagtaka at yung pekeng hari ng mga demonyo ay gumagamit ng mateki na isang kapangyarihang tanging ang tunay na hari lang ang may kakayahang gamitin. Matapos mag-isip-isip at nagpasya si Yuri na siya mismo ang pupunta upang sagipin ang bihag, kasama sina Conrad at iba pa at nagtungo sila patungong Konanshiya. Sa pagkakataong iyon ay nandoon na rin si Gwendol sa lugar kasama ang isang grupo na nag-aaral tungkol sa mateki. Nagkita-kita sila sa kampo bago sabay-sabay nagtungo upang tuklasin ang katotohanan sa likod ng misteryosong impostor at ayon kay Conrad, 20 taon na ang nakalipas nang magpadala ang Shin Makoko ng grupo ng mga mananaliksik at kasama roon ang pinsan ni Gwendol na si Hub. Ngunit isang araw ay bigla na lang nawala si Hub at akala ni Yuri na kaya pala naglakbay ng ganoon si Gwendol ay dahil sa pagnanais nitong mahanap ang nawawalang pinsan, na para kay Yuri ay isang nakakaantig na kwento ng magkakamag-anak subalit napatingin ng seryoso at nagkatinginan sina Conrad at Wolfram, tila may alam silang hindi sinasabi. Sa kanilang paglalakbay ay hindi sinasadyang na-trigger nila ang isang patibong ng sandbear at natangay si Wolfram ng isang vortex. Agad na inatasan ni Conrad si Gwendol na bantayan si Yuri habang siya naman ay sumugod upang sagipin si Wolfram.
Naiwan si Yuri na walang magawa kundi ipagpatuloy ang paglalakbay kasama si Gwendol, at nang tumigil sila sa isang bayan upang bumili ng mga supply, ramdam nila ang kakaibang atmosphere at pati mga sundalo roon ay tila mga lawless o mapang abuso. Dahil nag-aalala ay iniutos ni Gwendol kay Yuri na manatili sa labas ngunit kahit ganoon ay hindi pa rin siya nakaligtas sa gulo, napagkamalan sila ng mga sundalo bilang mga tumakas kaya hinuli si Yuri at pinilit siyang talian ng posos at ayaw pumayag si Yuri kaya sinipa niya ang isa sa mga sundalo sa singit, at nakahanap sila ng pagkakataong makatakas. Pagdating nila sa Konanshiya ay agad dinala ni Gwendol si Yuri sa isang templo upang alisin ang mga may sumpang posos pero aksidente silang napunta sa isang seremonya ng kasal, napagkamalan sila ng tagapangasiwa ng seremonya na magkasintahan at ayaw naman magulo ni Yuri ang okasyon kaya nagbigay na lang siya ng basbas sa ikakasal. Pero biglang umamin ang bride na si Nicola na hindi niya mahal ang lalaking kanyang pakasalan, dahil na-inspire siya sa sinabi ni Yuri ay tumakas siya mula sa kasal at isinama pa sina Yuri at Gwendol at ikinwento ni Nicola na sa pilitan siyang pinaghiwalay sa kanyang tunay na minamahal, ang nawawalang pinsan ni Gwendol na si Hub. Ngayon ay ipinipilit siyang ipakasal sa iba habang nagdadala ng anak ni Hub sa kanyang sinapupunan at nang papalapit na ang mga sundalo. Isang batang lalaki na nagngangalang Jilta ang nagdala sa kanila sa isang tagong silid at agad na nakilala ni Gwendol ang bata na isang kalahating tao at kalahating mazoko. Sa kahariang ito ay itinuturing na krimen ang ganitong mga unyon at pinatay ang ama ni Jilta na isang mazoko at ipinatapon naman ang kanyang inang tao sa mga pagawaan sa bato. Naging mabigat ang usapan kaya't dali-daling binago ni Yuri ang paksa at humingi ng tubig kay Jilta. Sa gulat niya ay nalaman niyang matagal nang natuyo ang mga pinagkukunan ng tubig ng Konanshiya kaya't ang mga tao roon ay halos nabubuhay na lang sa kakarampot na supply. Ikinwento pa ni Nicola ang mas malalim na bahagi ng kanyang nakaraan at nang ma-inlove siya kay Hub, narinig nila ang chismis na kayang patawagin ng mateki ang ulan. Dahil sa matinding pangangailangan ay ninakaw nilang dalawa ang artepakto mula sa isang sinaunang guho. Ngunit nang matuklasan ng mga nakatatanda ng nayon ang pagnanakaw ay nahuli si Hub at para mailigtas ang kanyang buhay, pumayag si Nicola na ipakasal sa anak ng pinuno ng nayon. Bago sila paghihiwalayin ay ipinagkatiwala ni Hub ang mateki kay Nicola at sinubukan ni Yuri na hipan ang plauta, pero wala namang nangyari at bago pa sila makakilos, biglang sumugod ang mga sundalo at ayaw ni Gwendol na madamay ang isang buntis kaya iniutos niyang dalhin ni Jilta si Nicola sa ligtas na lugar habang siya at si Yuri ang humaharang sa mga gwardya. Kahit mahusay si Gwendol at napalibutan sila at naaresto at sa Konanshiya, itinuturing na kasalanang may kaparusahan ng kamatayan ang ugnayan ng tao at mazoko ay dinala silang dalawa sa korte at isang gusaling may mga batong makapagpahina ng mahika kaya nahihirapan si Gwendol. Inalok ng hukom si Yuri ng kasunduan at itatakwil daw niya ang kanyang relasyon kay Gwendol at siya ay palalayain at may inilagay na kutsilyo sa harap niya, pero hindi kailanman kayang patayin ni Yuri si Gwendol at dahil doon ay agad silang hinatulan na si Gwendol ay itinapon sa piitan. Si Yuri naman ipinatapon sa mga minahan ng bato na kung saan pinagtatrabahuhan hanggang kamatayan ang mga hindi kanais-nais sa kaharian. Samantala ay dumating sina Conrad at Wolfram sa Konanshiya at natuklasang nawawala sina Yuri at Gwendol mula sa kanilang tinutuluyan, alam nilang may masama nang nangyari kaya agad silang nagsimulang maghanap. Hindi nagtagal ay nakita nila si Nicola na nagtatago mula sa mga sundalo at mula sa kanya ay nalaman nila ang tungkol sa pagkakaaresto. Agad silang kumilos at nakapasok sa kulungan at pinalaya si Gwendol, samantala sa loob ng minahan ay nakilala ni Yuri ang isang babaeng nagngangalang Norika. Ikinwento nitong lahat ng preso roon ay mga babaeng pinarusahan dahil minahal nila ang isang mazoko. Nagngit-ngit si Yuri na hindi dapat nakatali ang pag-ibig sa lahi at lalo pa siyang nagalit nang makita niyang inaagaw ng mga gwardya ang isang sanggol mula sa isang preso, balak nila itong ibaon ng buhay. Dahil sa matinding galit ay biglang lumabas ang kapangyarihan ni Yuri at nag-transform siya sa Mao mode. Nang dumating sina Conrad at ang kanyang grupo ay nadatnan nilang pinapatay na ni Yuri ang mga kalaban ng walang pakundangan. Natakot si Gwendol na tuluyang mawalan ng sarili si Yuri kaya't nagbuwis siya ng buhay upang manalangin sa kanya. Pinakiusapan siyang magpakita ng awa na kahit sa mga kaaway at nang magising si Yuri sa kanyang normal na anyo, nakatakas na ang karamihan sa mga opisyal at sundalo. Marami rin sa mga preso ay nakatakas na at maliban sa mga may kaugnayan sa Mazoko at humiling sila na makapunta sa Shin Makoko,
Si Noriko naman ay desperado na bawiin ang mga labi ng kanyang anak at hinukay ang kanyang libingan pero natagpuang wala na roon. Tuldok, biglang dumating ang kanyang ama kasama si Jelta at ang katotohanan ay 10 taon na ang nakalipas nang iligtas ni Hub ang bata at palihim itong ipinaubaya sa lolo nito. Sa wakas ay nagkita muli ang mag-ina at sa gitna ng kaguluhan, natagpuan ni Yuri ang isang nawawalang bahagi ng mateki na nakabaon sa libingan. Habang tumatakas sila ay dumami ang mga humahabol sa kanila at biglang humaharang sa kanilang daraanan ang isang sandbear. Wala nang ibang paraan kaya't itinaas ni Yuri ang mateki at kung maari nilang magamit ang kakayahan nitong kontrolin ang tubig, baka may pag-asa pa silang makaligtas. Ang tunog ng plauta ay sobrang taas at hindi kanais-nais pero umubra at sa isang iglap, namuo ang makakapal na ulap at bumuhos ang ulan sa Konanshiya at ang unang beses sa loob ng 2 taon, biglang lumitaw si Ryan na isang kasapi ng grupo ng mga mananaliksik at sinigurong ligtas sila mula sa sandbear na asawa pala niya. Sa tulong ni Ryan ay naghukay sila ng lagusan pabalik sa Shin Makoko at nakatakas mula sa mga humahabol. Pagbalik nila ay sinubukan ni Yuri na bumalik sa Earth sa pamamagitan ng lagusan sa paliguan pero ayaw lumitaw ang vortex. Nang humingi siya ng tulong kay Ulrich ay nalaman niyang mahimbing na natutulog ang espiritu ni Shino kaya't pansamantalang putol ang daan pabalik sa Earth. Dahil natrap siya sa kabilang mundo ay napilitan siyang sumailalim sa matinding pagsasanay ni Gunter at inaalam siya sa kasaysayan, asal at politika hanggang sa halos matutunaw ang kanyang utak at dahil desperado siyang makatakas, agad niyang sinunggaban ang pagkakataon nang lumabas ang balita tungkol sa mga ninakaw na Magic Stone na para sana sa Blood Pledge Castle. Nagdeskay si Yuri at nagtungo sa panlabas na bahagi ng lungsod upang malaman ang mga nawawalang Magic Stone. Natunton niya ito sa isang pamilyang nahihirapan at ang pamilya Rosetta ay umaasa sila sa kapangyarihang nakapagpapagaling ng bato, upang magagampanan ang kanilang pangangailangan at kung kukunin ito siguradong mamumulubi sila. Matapos mag-usap kay Conrad ay pinayagan ni Yuri ang pamilya na pansamantalang panatilihin ang bato, upang magkaroon sila ng panahon na patatagin ang kanilang kabuhayan kaso may isang grupo ng mga magnanakaw na matagal nang may balak na kawin din ang bato. Kinagabihan ay dinukot ng mga magnanakaw ang nakababatang kapatid ni Rosetta at humingi ng bato kapalit ng buhay ng bata. Wala nang nagawa si Rosetta kundi pumayag kaso dahil inasahan na ni Conrad ang ganitong panlilinlang at noon ay pinapaspay niya si Joseph sa mga magnanakaw. Nang matuklasan ang kanilang hideout ay agad naglunsad ng paglusob ang mga sundalo ni Conrad at nagkaroon ng matinding labanan. Nang masukol ang pinuno ng mga magnanakaw ay ginawang hostage si Rosetta pero dahil sa matinding galit, pumasok si Yuri sa Mao mode. Kidlat ang biglang humahati sa langit at tinamaan ang mga magnanakaw sa kanilang kinatatayuan. Pagkatapos ng insidente ay pinayagan ni Yuri na panatilihin ng pamilya Rosetta ang bato. Ayon pa kay Conrad ay hindi naman pala iyon ang ninakaw na bato at mas mabuti pang gamitin ito ng nangangailangan kaysa malagay lang sa loob ng treasury. Samantala upang makuha muli ang loob ni Yuri ay inimbitahan siya ni Stoffel sa isang seremonya para sa pagbubukas ng bagong ayos na kastilyo, ngunit hindi inaasahan ang naging takbo ng okasyon at biglang bumalik si Kakili at inanunsyo ang balak niyang magpakasal, at ang mapapangasawa niya ay walang iba kundi si Raven at ito ang tauhan mismo ni Stoffel. Nagulantang si Stoffel at ang kanyang kapatid na dating hari ng mga demonyo, ikakasal sa kanyang kanang kamay at nangangahulugan ito na mas tataas ang katayuan ni Raven kaysa sa kanya. Nagkataon namang tutol din sina Conrad at mga kapatid niya sa muling pag-aasawa ng kanilang ina pero sa magkaibang dahilan. Sa huli ang parehong kampo ay nagkasundo at kailangan nilang pigilan ang kasal at sa panahon ng rehearsal, dinala ni Ryan ang kanyang sandbear upang mag-perform pero biglang naghukay ang nilalang ng isang malaking hukay sa entablado, dahilan upang mahulog si Yuri at si Kakili. Agad namang tumalon sina Conrad at Raven para iligtas sila at napunta sila sa mga lumang lagusan sa ilalim ng kastilyo, dahilan upang magkahiwa-hiwalay ang grupo subalit kabisado ni Kakili ang mga daanan na iyon, dahil madalas kasi silang maglaro roon ng hide and seek ni Raven noong bata pa sila. Magkasama silang lumaki pero nagkahiwalay ng landas ng maging hari ng mga demonyo si Kakili habang nanatili naman si Raven sa panig ni Stoffel upang tuparin ang mga ambisyon nito. Ngayong bumalik si Kakili ay layunin niyang babalaan si Raven na huwag ulitin ang mga pagkakamali ng nakaraan at hikayatin itong manatiling tapat sa kanyang sarili. Nauunawaan ni Raven ang layunin niya at muli niyang pinagtibay ang kanyang katapatan sa kanilang mga pinagsamahan noong kabataan,
kaso hindi niya inamin na hindi pa rin nagbabago ang nararamdaman niya para kay Kakili noon at ngayon, pagbalik mula sa teritoryo ni Stoffel ay muling nalito si Yuri sa problema ng paninirahan kasama ni Wolfram. Walang magawa si Wolfram at punuan na ang lahat ng silid sa kastilyo at tanging ang silid panauhin na lamang ang bakante, pero usap-usapan na may halimaw daw na naninirahan doon at kumakain ng tao kaya walang naglalakas loob na tumira roon, pero wala nang pakialam si Yuri. Kung totoo ngang may halimaw ay huhulihin na lang niya ito na niisaman o ibang paraan at kailangan ng lumipat ni Wolfram, pero tila may ibang plano ang silid panauhin at pagkapasok pa lang nila, bumigay ang sahig at nahulog sila sa basement. Biglang pinalibutan sila ng mga dambuhalang nilalang nakahawig ng higanteng mga uod, binalutan sila ng makakapal na sinulid at isinasabit sa kisame at walang alam si Wolfram kung anong klaseng mga nilalang ang mga ito pero bilang fiancé at tagapagtanggol ni Yuri, tungkulin niyang protektahan ito. Handa na sana siyang patayin ang mga kakon bago pa ito mapisa pero pinigilan siya ni Yuri na may karapatan silang ipanganak. Mariing sabi ni Yuri at kung kailangan nating lumaban ay gawin natin iyon pagkatapos nilang mapisa, galit na galit pero walang magawa si Wolfram kaya napatitig na lang siya habang umuugong ang kisame sa itaas nila na tila babagsak sa anumang oras. Pagkatapos ay sakto sa tamang sandali nagliwanag ang mga kakon at sumabog ito, pinalaya ang mga nilalang sa loob at sa gulat ni Wolfram ay hindi mga halimaw ang lumabas, kundi mga berbi na isang uri ng hayop na halos mawawala na sa mundo. Gamit ang kanilang lakas ay itinukod ng mga berbi ang gumuguho ng kisame, sapat para dumating si Conrad at mailigtas sila at lumabas na ang mga kumalat na tsismis ay sinadya upang protektahan ang mga berbi mula sa mga mangangaso. Ngayon naligtas ng napisa ang mga ito ay labis ang tuwa ni Yuri at sa wakas makakalipat na rin si Wolfram. Pero may isang huling pasabog si Conrad at simula ngayon sa mga berbi na ang guest house. Tinuring na nilang kayong dalawa ang kanilang mga magulang at sa susunod na panahon ng pagpaparami ay babalik sila rito, tuluyan ang naglaho ang pag-asa ni Yuri na magkaroon ng sariling kwarto kasama na ang kanyang pasensya. Kinabukasan ay nagulat ang mga sundalo na may batang nagpakilalang anak daw ni Yuri sa labas, dala pa ang isang selyo ng angkan ng hari ng mga demonyo at nagkagulo ang buong silid sa balitang ito, nagngingit-ngit si Wolfram at inakusahan si Yuri ng pambababae kahit may fiancé na siya. Gayunpaman ay iginiit ni Yuri na gusto niyang makaharap ang bata at sa gulat ng lahat ay isa pala itong assassin, mabilis na pinatumba ni Conrad ang umaatake pero sa kasamaang palad ay natisod si Yuri at naspray ng kanyang paa, kaya kinailangan niyang gumamit ng kahoy sa loob ng 2 linggo. Tungkol sa parusa sa assassin at nais ni Gwendol at Wolfram na ipataw ang kamatayan, pero iginiit ni Yuri na baka nagamit lamang ang bata ng mga masasamang tao kaya pinilit niyang ikulong muna ito pansamantala, upang mapabilis ang paggaling ni Yuri at inayos ni Conrad ang isang biyahe patungo sa isang bayan ng Hot Spring. Bagamat nasa teritoryo ng tao at neutral ang lugar na iyon kaya ligtas si Yuri roon, isinama ni Yuri ang batang assassin na nais niyang kaibiganin upang makuha ang impormasyon kung sino ang nasa likod ng lahat. Sa pakikipag-usap nila at ang tanging natuklasan lang nila ay ang pangalan ng bata ay si Greta. Nagpasya si Yuri na huwag madaliin ang bata at mas pinili munang namnamin ang bakasyon. Pagdating nila sa bayan ng Hot Spring ay agad nilang nasisilayan ang isang pagtatalo at ang may-ari ng kasino na si Biren, na nakikipagtalo tungkol sa pandaraya. Nang makita ni Greta ang bodyguard ni Biren ay nanlaki ang mga mata niya sa takot at ng gabing iyon. Nagtangkang magtakas si Greta upang hanapin ang bodyguard at nahuli siya ni Yuri pero hindi siya pinagalitan, dahil nag-aalala sa bata at sinamahan niya ito pabalik sa kasino. Habang papalapit sila ay nakita nilang inaaway ng mga siga ang mga hostess ng nightclub, hindi nagdalawang isip si Yuri at tumulong pero pagkaligtas sa hostess, bigla rin itong nagtatakbo at may kakaibang pakiramdam si Yuri at tila pamilyar ang lahat ng pangyayari. Habang tumatakas sa mga siga ay nagtago sina Yuri at Greta sa makikitid na eskinita at nang malapit na silang mahuli, isang kamay ang biglang humila sa kanila sa isang lihim na sulok at lumabas na ito pala ang hostess na kanilang niligtas kanina, bilang pasasalamat dinala sila ng babae sa isang stall ng ramen at pinakilala ang sarili bilang Ezra. Nanlaki ang mga mata ni Greta sa gulat nang marinig ang pangalan pareho ito sa pangalan ng kanyang ina. Napansin ni Ezra na parang may naaalala siya pero bago pa makumpirma ang lahat at natuntun sila ng mga siga, dinala sila ng mga ito sa basement at ikinulong na kasama na ang kaibigan ni Ezra na si Nina.
Nang marinig ni Nina na si Yuri ay isang mazoko at bigla itong nag-iba ng anyo at nagpakita ng matinding pandidiri, kalma lang si Yuri at iminungkahi na gamitin ang malalakas na reklamo ni Nina upang maakit ang mga gwardya. Nagtagumpay ang kanilang bitag at nakatakas sina Yuri at Greta. Samantala nang matuklasan ni Conrad na nawala si Yuri ay agad silang nagtungo sa lungsod kasama si Wolfram upang maghanap. Sa daan ay nakasalubong nila si Highcliffe at sa tulong nito ay nagtungo sila sa villa upang iligtas sina Yuri at Greta. Ayon kay Highcliffe ay hindi lang nandaraya si Biren sa kasino ay isa rin siya na nasa likod rin ng maraming ilegal na gawain. Bilang tagapamahala ng mga rehiyon sa Timog ay hindi na matitiis ni Highcliffe ang mga ilegal na gawain ni Biren, dahil gusto rin ni Yuri na harapin si Biren at nagtungo sila sa opisina nito at doon, nadatnan nilang naroon na ang bodyguard ni Biren na biglang umatake kay Yuri. Agad humarap si Conrad at hinahatak ang maskara ng kalaban at tama nga ang kanyang hinala at ang misteryosong bodyguard ay si Hub, bagaman nais ni Yuri na isama si Hub pabalik at ayaw rin niyang iwan sina Ezra at Nina kaya't humiling si Biren ng isang pusta na pakakawalan lamang niya ang dalawa kung mananalo si Yuri. Kapag natalo naman ay magiging pag-aari siya ni Biren at pagkatapos ng pusta ay dinala ni Yuri si Hub pabalik sa inn, hindi maintindihan ni Wolfram kung bakit inatake ni Hub si Yuri kaya't ipinaliwanag ni Greta ang dahilan at nais na talaga ni Hub na mamatay. Dahil sa matinding konsensya matapos niyang tumakas mula sa sariling bayan dulot ng mga nakaraang pagkakamali, nagkaroon siya ng panandaliang pag-asa sa isang mahalagang relasyon ngunit nasira rin ito, kaya naniwala siyang wala na siyang karapatang maging masaya. Nang maunawaan ni Greta ang kanyang hinagpis ay tinulungan niya itong makatakas mula sa kulungan at makarating sa hangganan ng Shin Makoko, ngunit dahil sa matinding hiya ay hindi nagawang bumalik ni Hub at ibinigay niya kay Greta ang kanyang simbolo ng pagkakakilanlan at naglakad palayo upang maghanap ng lugar kung saan siya mamamatay. Ang unang pagtatangka ni Greta na patayin si Yuri ay bunga ng pagpapalaki ng kanyang ampon na ama na galit sa mga mazoko. Inakala niyang mapapaligaya niya ito kung mapapatay niya si Yuri at ngayon, nakita na niya ang kabutihan ni Yuri. Kinabukasan ay nagsimula ang Monster Racing Championship at pinasok ni Biren ang isang Hell Koala na isang nilalang na may dalawang personalidad, mabait kapag nakakapit sa puno subalit nagiging mabangis kapag wala at isinasalang naman ni Yuri sina Ryan at ang Sandbear. Sa simula ay mabilis ang naging takbo ni Ryan pero habang nagwawala ang koala dahil sa kawalan ng puno, muntik nitong maabutan at kainin si Ryan kaso may nakahanda ng plano si Conrad at pagdaan ng koala sa mga puno sa gilid ng daan, kusang nitong niyakap ang isang puno at nakalimot sa karera. Dahil dito ay nanalo ang koponan ni Yuri subalit tumanggi si Biren na tuparin ang pusta, iniutos niya sa kanyang mga tauhan na sunugin ang kasino at sirain ang lahat ng ebidensya. Pagdating ni Yuri ay nakita niyang nilalamon na ng apoy ang gusali at nang marinig niyang na-trap sina Ezra at Nina sa loob ay agad siyang pumasok. Bigla siyang nag-transform sa Mao mode at nag-summon ng isang dragon na gawa sa tubig upang apulahin ang apoy, sa kaibahan sa mga nakaraang pagkakataon na nawawalan siya ng malay tuwing gagamit ng mahika, ngayon ay nanatili siyang gising. Samantala nasa bingit ng kamatayan si Nina at si Yuri lang ang may kakayahang magpagaling gamit ang mahika, pero ubos na ang kanyang enerhiya mula sa naunang spell at kung gagamit pa siya ulit ng mahika ay maaaring mapinsala siya. Dahil dito ay tumutol sina Conrad at Wolfram kaso biglang lumapit si Anesina at sumuporta kay Yuri, hindi siya matututo kung palagi nitong pinuprotektahan at dahil dito ay napilitan sina Conrad at Wolfram na pumayag, pagkatapos maresolba ang krisis ay bumalik ang grupo sa Shin Makoko. Nang makita ni Yuri si Gwendal na papalapit kasama ang mga bantay, inakala niyang sasalubungin lang siya pero bigla na lang itinapat ni Gwendal ang kanyang espada sa leeg ni Hub. Hindi lang si Gwendal na marami rin sa loob ng Blood Pledge Castle ang nag-aatubiling tanggapin si Hub pabalik. Subalit dahil utos ni Yuri ang iligtas si Hub ay napilitan silang sumunod at pagkatapos gamutin ni Gisela ang mga sugat ni Hub, dinala ni Yuri si Greta upang dalawin ito at tinanong kung bakit ganoon na lang ang galit ng mga tao kay Hub. Nag-alinlangan si Gisela pero sa huli ay isinalaysay ang nakaraan at 20 taon na ang nakalilipas na sa gitna ng malaking digmaan, inakusahan ni Hub ng pagtataksil ang mga tao at ang may mga kalahating dugo sa Shin Makoko. Bilang patunay ng kanilang katapatan ay voluntaryong sumama sina Conrad at iba pa sa harapan ng labanan ng walang armas o sandata, umaasa lamang sa lakas ng loob at sa huli sina Conrad at Joseph lamang ang nakaligtas.
Bagamat nailigtas ng labanan ang Shin Makoko at dahil sa hindi autorisadong kilos ni Hub, naging mahina ang depensa ng isang lungsod sa hangganan at dito umatake ang kalaban at naroon si Julia, isang kilalang marangal na babae na may napakalakas na likas na mahika. Dahil sa dami ng sugatang kailangang gamutin ay napilitan si Julia na labis gamitin ang kanyang mahika, na sa huli ay naging sanhi ng kanyang pagkamatay at hindi kayang patawarin ng mga tao si Hub sa kasalanan na iyon kaya pinalayas siya sa ngalan ng paghanap umano ng Mateki. Matapos malaman ni Yuri ang mga nangyari noon ay labis siyang naguluhan at pakiramdam niya ay pabigla-bigla at walang konsiderasyon sa damdamin ng iba ang ginawa niyang pagligtas kay Hub, pero iniisip din niyang si Hub na nagmahal kay Nicola at mabait kay Greta ay hindi maaaring maging ganap na masama. Habang ibinubuhos ni Yuri ang kanyang saloobin kay Conrad at bigla silang inatake at pagtingin nila nakita nilang si Hub pala ang umatake, sa sandaling iyon ay napagtanto ni Hub ang kanyang nagawa na saktan niya ang hari ng mga demonyo at muling nakagawa ng malaking kasalanan. Tinanggap niya ang kanyang kapalaran at hindi na pumalag nang suntukin siya ni Gwendol. Hindi matiis ni Nicola na makita ang kanyang minamahal na pinapatay kaya't agad siyang tumakas kasama si Hub. Hinaharangan ni Greta si Gwendol at nagmamakaawa na patawarin na si Hub gaya ng pagpapatawad nila sa kanya. Ipinaliwanag niyang nagsisi at matagal nang pinagdusahan ni Hub ang kanyang mga nagawang mali, nanatiling tahimik si Gwendol pero may bahagyang pag-aalinlangan na siyang naramdaman at hinabol nila ang magkasintahan hanggang sa terrace. Humingi ng tawad si Hub kay Gwendol at sinabing hindi niya layuning bumalik sa bayan na matagal na siyang nakahandang mamatay sa ibang lugar. Nang makasalubong niya si Conrad sa bayan ng Hot Spring ay naisip niyang baka iyon na ang pagkakataon niyang makabayad sa kanyang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan. Malamig na inutusan siya ni Gwendol na kunin ang espada at lumaban sa isang duelo at sa labanan nila, nahulog si Hub mula sa terrace dahil sa sunod-sunod na pag-atake ni Gwendol kaso nasalo siya ng mga demonyo bago siya bumagsak sa lupa. Idineklara ni Yuri na dahil nakuha na ni Hub ang Mateki bilang kabayaran, hindi na siya papatawan pa ng ibang parusa at wala nang sinabi si Gwendol maliban sa bilin kay Hub na nanumpa siya ng katapatan kay Yuri bilang pasasalamat. Matapos ang lahat ay bigla namang sumakit ang tiyan ni Nicola, magsisilang na pala siya. Nataranta ang mga kalalakihan at wala ni isa sa kanila ang may karanasan sa panganganak at mabuti na lang at dumating si Gisela kasama ang mga kasambahay at inihatid si Nicola sa silid paanakan. Makalipas ang ilang oras ay ligtas na ipinanganak ang sanggol at muling nabuo ang kanilang pamilya. Bagamat hindi niya sinabi ng malakas ay lihim na naiinggit si Greta sa masayang pamilya at napansin ito ni Yuri at nagpa siya na formal niyang aampunin si Greta bilang kanyang anak, ngunit mariing tumutol si Gunther at ayon sa kanya, bilang inapo ng isang bumagsak na kaharian, hindi bagay kay Greta na maging ampon ng hari ng mga demonyo. Ngunit matatag ang pasya ni Yuri at sinang-ayunan siya ni Conrad, na nagsabing makakatulong pa nga sa pamumuno ni Yuri na magkaroon ng anak at sa huli ay napapayag din si Gunther, matapos maresolba ang mabigat na usapin at labis ang naging ginhawa ni Yuri kaya nagtungo siya sa hot spring upang maligo. Biglang gumana uli ang portal at agad siyang dinala pabalik sa Earth at sa pagkawala ni Yuri, muntik nang mabaliw si Gunther sa sobrang pananabik at patunay kung gaano siya ka-obsessed sa hari ng mga demonyo. Samantala ay naging abala si Wolfram sa pag-aalaga kay Greta bilang ampon ng hari ay anak na rin niya sa mata ng iba. Pinagmamasdan ni Conrad ang payapang tagpo at lalong lumalambot ang kanyang puso at ang ganitong buhay ang pangarap noon ni Julia. Matapos isakripisyo ni Julia ang kanyang sarili sa labanan, matinding galit ang naramdaman ni Adelbert kay Hub, ang ugat ng lahat ng trahedya. Ipinaglaban ni Adelbert na ipapatay si Hub upang parangalan si Julia at ngunit sa halip ay inutusan ni Gwendol at Kakili si Hub na kunin ang Mateki. Sa mata ni Adelbert ay ang ganitong pagtrato ng mga Mazoko kay Hub ay isang malaking kawalang katarungan. Dahil sa galit ay iniwan ni Adelbert ang Shin Makoko at samantala si Conrad na muntik nang mamatay sa labanan, ay nalugmok sa matinding lungkot sa pagkawala ni Julia at hanggang lapitan siya ni Ulrich. Bago pa mamatay si Julia ay ipinatawag siya ni Shino at ibinunyag ang kanyang nalalapit na kamatayan at ang tadhana niyang maging susunod na hari ng mga demonyo. Tinanggap ni Julia ang kapalaran ngunit humiling siya kay Conrad na gabayan ang kanyang kaluluwa sa muling pagkakatawang tao. Naglakbay mag-isa si Conrad patungo sa Earth at ang Mazoko na inatasan na tumulong sa kanya ay si Jose, na may parehong misyon. Ang kaluluwang inaalagaan ni Jose ay sa dakilang pantas at ang tagapayo ng unang hari ng mga demonyo,
na may ranggong katumbas ng maharlika sa Shin Makoko at ang kaluluwa naman ni Julia ay inilagay sa pamilya Shibuya. Nanatili si Conrad sa Earth hanggang sa ipanganak si Yuri at unti-unting gumaling ang kanyang sugatang puso dahil sa pagkawala ng mga mahal niya sa buhay. Sa ngayon ay tanging ang nais niya ay magkaroon ng masayang bagong buhay si Julia at matapos ang paggunita ng mga alaala, naghanda na ang pamilya ni Hub na umalis at bago sila lumisan ay isiniwalat ni Hub ang isang mahalagang detalye, habang nakakulong siya sa piitan ng palasyo ay may nakita siyang isang kahon. Nakaramdam ng kakaibang pagugnay ang kanyang kaliwang mata rito at dahil doon ay nagbago ito sa kasalukuyang anyo, nanlumo ang grupo sa rebelasyong iyon at samantala si Yuri at si Murata ay kumuha ng part-time na trabaho sa tabing dagat. Nang anurin ng alon ang bikini ng isang babae ay agad pumunta si Yuri upang kunin ito kaso nalunod siya sa isang buhawi na nagdala sa kanya sa ibang mundo, bagamat sanay na siya sa ganitong mga insidente. Nalaman niya mula kina Gunter at Conrad na ang teleportation ngayon ay hindi gawa ni Alright kundi ng hindi kilalang puwersa. Sa pagdami ng kaguluhan sa mga bansang tao at mga asasin na pumapasok sa Shin Makoko at hindi natiyak ang kaligtasan ni Yuri, kaya naghanda si Gunter ng isang ritual upang maibalik siya sa Earth at habang naghahanda ang apat na umalis, biglang bumagsak si Gunter na tinamaan ng palaso. Agad tumakas ang tatlo patungo sa isang simbahan pero mabilis silang napalibutan ng mga asasin, mabilis na pinapagana ni Conrad ang portal patungong Earth at pinilit si Yuri na mauna sa pagtakas at sa gitna ng pag-atake, naputol ang kaliwang braso ni Conrad. Sa susunod na sandali ay tinamaan si Yuri ng pagsabog at itinapon sa portal at nagising siya sa isang di pamilyar na isla, kasama si Murata at hindi sila nasa Earth kundi nasa Kaloria na isang nasasakupang estado ng Big Shimmeren. Sa pakikipag-usap nila sa mga matatanda sa lugar ay nalaman nilang naghahanda ng digmaan ang Big Shimmeren. Dahil sakop lang sila ng bansa at napilitan ang Kaloria na kumuha ng mga kabataan bilang sundalo, kaya ang mga natira ay matatanda na lamang at sa hindi maipaliwanag na dahilan, naiintindihan ni Murata ang wika ng mga tao roon. Hindi siya natinag sa mga babala tungkol sa nalalapit na digmaan at nagtuon na lamang sila sa paghahanap ng pinuno ng nasasakupan upang humingi ng tulong makauwi. Dumating sila sa mansyon sa tuktok ng bundok at nagkataon, ang pendant ni Yuri ay may sagisag ng pamilya Wincott. Kaya agad silang pinapasok ng mga gwardya at maya-maya ay pumasok ang pinuno na si Norman, may suot na maskara at nakikipag-usap lamang sa pamamagitan ng kanyang katiwala at ayon sa katiwala ay libo-libong taon na ang nakalipas. Ang pamilya Wincott ang pamilya ni Julia sa kanyang kapanganakan ang namuno sa lupaing ito. Nakipag-alyansa sila sa siyam-pang dakilang lahi upang talunin si Sosyo na nais sakupin ang buong mundo, ngunit kalaunan ay naging mapang-api ang angkan ng Wincott sa mga mamamayan at nag-alsa ang mga tao at pinabagsak sila, at itinatag ang Kaloria. Sa kalaunan ay naging autonomong teritoryo ito ng Small Shimmeren at biglang sumugod ang dalawang panauhin sa loob ng silid. Si Maxine ay isang sugo mula sa Small Shimmeren at si Adalbert ay humingi sila ng paliwanag tungkol sa mga bulong na si Norman ay nag-oorganisa ng mga kilusang kontra-digmaan. Dinala ni Maxine ang maskara ni Norman at ibinunyag si Flynn ang asawa ni Norman, na nagpapanggap bilang asawa niyang patay na sa isang aksidente sa karwahe 3 taon na ang nakalipas upang protektahan ang kanilang teritoryo at angkan. Hindi pinansin ni Maxine ang tunay na pagkatao ni Flynn at pinilit malaman kung ibinenta ba niya ang lason ng Wincott sa iba. Ang lason na ito ang siyang pinapahiran sa palaso na tumama kay Gunter at nagpapasunod sa sinumang biktima sa mga miyembro ng pamilyang Wincott kahit matapos silang mamatay. Sa kabutihang palad ay pumasok sa suspended death state si Gunter matapos malason at upang mapanatili ang kanyang kaluluwa, inilipat ito ni Anesina sa isang manika at nanatiling kalmado si Flynn sa gitna ng mga tanong ni Maxine, at matapang na sumagot kahit pinipilit siya. Dahil sa galit ay binalot ni Maxine ng mga sutla si Flynn sa leeg at habang tumataas ang tensyon, biglang dumating ang mga sundalo ng Big Shimmeren, tumakas sina Maxine at Adalbert sa bintana upang maiwasang mahuli. Ilang sandali lang ay sumugod naman ang mga sundalo ng Big Shimmeren sa silid dala ang mga baril. Agad na naisip ni Yuri na sila rin ang mga asasin na umatake kay Conrad. At matapos ang insidente, nawalan muli ng malay si Yuri.
Nag-alala si Morata na baka samantalahin ni Flynn ang pagkakataon upang saktan siya, ngunit sinabi ni Flynn na wala siyang balak saktan si Yuri at kailangan pa niya ito, samantala nang puwersahang pumasok si Wolfram sa templo ni Shino, nakita niya si Yuri sa Shimmeren sa pamamagitan ng mahiwagang kristal. Agad siyang lumapit kay Gwendal upang sumama sa rescue team na patungo roon ngunit tumanggi si Gwendal, natatakot na baka makasagabal lang si Wolfram at hindi nagpapatinag si Wolfram at sinamantala ang pagkakataong sumama ng kailangan ni Gisela na bumiyahe sa kalapit na lugar. Sumakay sila sa barkong patungo sa Big Shimmeren at sa kalagitnaan ng biyahe ay napansin nilang nawawala si Keenan. Noon lang nila naalala na dati pala itong tauhan ni Adalbert bago ito napunta sa militar at samantala, sina Yuri at Murata ay sumama kay Flynn sa barko patungong Big Shimmeren. Ipinaliwanag ni Flynn na ginagamit ng Shimmeren ang mga barkong sibilyan para ihatid ang mga bihag dahil kulang sila ng opisyal na transportasyon. Ang teritoryo ni Flynn at ang Kaloria ay naging nasasakupan matapos ang pananakop. Dahil naghahanda ngayon ang Small Shimmeren ng digmaan laban sa Shin Makoko at sapilitang pinasundalo ang mga kabataan ng Kaloria, biglang lumitaw ang mga barkong pandigma at pinasabog ang kanilang barko, kaya napilitan silang lumangoy palayo. Agad na itinakas sila ni Josek na palihim na nagbabantay kay Yuri at patungo sa Pampang. Nang makahanap sila ng pansamantalang masisilungan ay umalis si Josek upang maghanap ng supply, ipinagpatuloy naman ni Flynn ang kanilang kwentuhan. Ikinwento niya na noong nabubuhay pa ang kanyang asawa, walang tigil itong nakipag-ayos sa Small Shimmeren upang maiuwi ang mga bihag at nang mabigo ang pag-uusap, ibinenta ni Flynn ang Wincot's poison sa Big Shimmeren upang magamit ito bilang pananakot sa Small Shimmeren na ipinangako na tuparin ang hangarin ng asawa sa anumang paraan. Nagtanong si Morata kung bakit gustong-gusto ng Big Shimmeren ang lason at sumagot si Flynn na may kinalaman ito sa pagkontrol sa isang susi ng isang misteryosong kahon. Sa sandaling iyon ay bumalik si Josek na may kasamang mga armadong sundalo. Dinakip sina Yuri, Morata at Flynn, samantala sa tulong ni Anesina ay tuluyang gumaling si Gunter mula sa lason. Agad silang nakatanggap ng mensahe sa pamamagitan ng kalapati na kinukumpirma ang biyahe ni Yuri patungong Big Shimmeren. Habang nagpaplano si Gwendal para sa susunod na hakbang ay biglang nagulat ang isang sundalo na nawawala ang kaliwang braso ni Conrad, samantala ay ikinulong sina Yuri, Morata, Flynn at Josek sa isang bodega. Sa pag-uusap nila tungkol sa mga kahon na nakita nila kanina ay naging seryoso si Josek at sa sinaunang panahon, may mga nilalang na tinatawag na sosyo na napakalakas at muntik nang wasakin ang mundo. Ngunit natalo sila at nahati sa 4 na kahon ng mga ninuno ng Mazoko na kilala ngayon bilang Forbidden Boxes. Kapag binuksan ang mga ito ay makakalabas ang nakasisirang enerhiya at ang mga susi sa pagbubukas ng mga ito ay hindi mga bagay kundi bahagi ng mga buhay na nilalang. Nagkataon ay natuklasan ng Small Shimmeren ang susi sa isang kahon at hindi alam ni Flynn at Yuri na may hawak din palang Forbidden Box ang Big Shimmeren. Noong una ay naniwala si Flynn na mapayapa ang layunin ng Big Shimmeren kaya siya nakipagtulungan ngayon at nagdududa na siya, kapag naharap sa madaling makuhang kapangyarihan, may sino man bang kayang hindi matukso at plano ni Maxine na subukan ang kapangyarihan ng kahon gamit si Yuri. Dahil dito ay agad na nagplano ng pagtakas sina Morata at Josek at nagtagumpay sila sa paglusot sa mga bantay at nailigtas si Yuri kaso mabilis silang natunton. Nang masukol sila nina Adalbert at Keenan at ayaw ni Yuri na may masasakripisyo pa para sa kanya kaya sumuko siya at kusang sumama pabalik kay Adalbert. Sa ilalim ng hukay ay nagtipon ang maraming tao at idineklara ni Maxine na ang laman ng kahon ay may kapangyarihang lipulin ang masasamang Mazoko. Napakuyong ng kamao si Yuri habang pinagmamasdan ang mga taong pumapayag. Sinabi ni Morata na hindi maiiwasan ang mga pagkiling at pagtataksil at tinanong niya si Yuri kung handa na ba talaga siyang maging isang hari. Matatag ang sagot ni Yuri na handa siyang tiisin ang lahat ng sakit at hinding-hindi titigil sa paglalakad, nangangakong pag-iisahin ang mga tao at Mazoko. Di nagtagal ay inilabas ni Maxine ang susi at sa gulat ni Yuri ay ito pala ay ang naputol na kaliwang braso ni Conrad. Agad na pinayuhan ni Murata si Maxine na pag-isipan itong mabuti na ipinaliwanag niyang ang tunay na susi ng kahon ay dapat isang kaliwang mata ng isang miyembro ng partikular na angkan. Kapag maling susi ang ipinasok sa kahon ay magwawala ito at mapapahamak ang lahat ng naroon. Hindi pinansin ni Maxine ang babala at ipinasok ang braso sa loob ng kahon at biglang dumilim ang langit, yumanig ang lupa at bumagsak ang maraming bilanggo sa kailaliman.
Tinangka ni Maxine at ng kanyang nakatataas na opisyal na tumakas ngunit nahuli rin sila sa kaguluhan. Sa kritikal na sandali ay pumasok si Yuri sa Mao mode at ginamit niya ang natitirang lakas upang iligtas ang mga bilanggo at salungatin ang masamang enerhiya ng kahon. Sa kabila ng sakit na dinaranas ni Yuri ay nakita ni Murata ang kanyang determinasyon at sa wakas, huminto na siya sa pagtatago ng kanyang kakayahan at itinoon niya ang kanyang enerhiya sa tulong kay Yuri at sa pinagsamang lakas nila, nakuha nila ang naputol na braso ni Conrad mula sa kahon at muling napakalma ang kahon. Habang nasa bingit ng pagguho si Yuri ay dumating si Wolfram at bago pa man nila mapagdesisyonan kung ano ang gagawin sa kahon, biglang muling lumitaw si Maxine na buhay pa ngunit ngayon ay labis na ang kalamangan ng panig ni Yuri. Hinugot ni na Josek at Wolfram ang kanilang mga espada at handang umatake, ngunit pinigilan sila ni Yuri at sa halip na patayin si Maxine na iniutos ni Yuri na itali ito ng laso at iwan bilang regalo para sa Small Shimmeren, bumalik ang grupo sakay ng barko patungong Kaloria. Hinarap ni Yuri si Murata at tinanong ang kanyang tunay na pagkatao at sa wakas, inamin ni Murata na siya ay ang muling pagkakatawang tao ng dakilang pantas at kaibahan kay Yuri. Dala pa niya ang lahat ng alaala ng kanyang mga nakaraang buhay. Ngunit tuwing isiniwalat niya ito sa iba at itinuring lamang siyang baliw, dahil dito ay natutunan na lang niyang itikom ang bibig at nauunawaan ni Yuri ang kanyang dahilan at agad siyang pinatawad. Kinagabihan ay dumating sila sa Kaloria na ngayon ay bahagyang nawasak dahil sa epekto ng kahon. Inayos ni Yuri ang operasyon ng pagligtas sa mga residente at nagrereklamo si Wolfram na hindi dapat tumulong ang mga Mazoko sa mga tao ng ganoong kalawak kaso siya rin ang pinakaunang kumilos sa mga utos. Di nagtagal ay dumating si Gwendol kasama ang mga puwersang pandagat. Bagamat ayaw niya ay napilitang tumulong nang makita niya ang determinasyon ni na Yuri at Murata, gayunman ay nananatili pa rin ang galit at pagdududa ng mga tao sa mga Mazoko kaya't mabagal ang kanilang pagtanggap ng tulong. Namagitan si Flynn upang ipagtanggol si Yuri at dahil sa munting kabaitan ng isang batang babae, unti-unting lumalambot ang puso ng mga residente at sa pagpapatuloy ng operasyon ng pagligtas, pinag-isipan ni Yuri kung paano itatapon ang kahon. Wala na ang susi nito kaya tila wala na itong banta kaya't naghukay sila ni Murata ng hukay sa gilid ng bundok upang ibaon ito, ngunit nahuli sila ni Gwendol at iginiit na dalhin na lang pabalik sa kanilang bayan ang kahon at ang susi upang masiguro ang kaligtasan. Pinagtanggol ni Wolfram ang pasya ni Yuri kaya't napilitang umatras si Gwendol at hindi alam ni Yuri. Ang tunay na dahilan ni Gwendol ay ayaw niyang hayaang mapariwara ang bahagi ng katawan ng kanyang kapatid at sa huli, nagdaos sila ng seremonya sakay ng barko at inihulog sa dagat ang braso ni Conrad. Samantala ay nagpadala ang Big Shimmeren ng mga sugo upang ipaalam sa mga taga-Kaloria ang tungkol sa isang paligsahan ng martial arts na gaganapin sa pista. Ang lahat ng kalahok ay mga elite mula sa Big Shimmeren at mga nasasakupan nito. Ang mananalo na pinuno ay maaaring humiling ng anumang gantimpala mula sa emperador ng Big Shimmeren. Ngunit laging dinadaya ng Big Shimmeren ang mga laban upang sila ang manalo at ang tinatawag na gantimpala ay madalas na hangkag na pangako na hindi natutupad. Sa ngayon ay wala nang sapat na mapapadalang manlalaro ang Kaloria at kung tatanggi silang lumahok, kakailanganin nilang magbayad ng malaking kabayaran sa Big Shimmeren. Kaya nagpasya si Yuri na siya na mismo ang kakatawan sa Kaloria at balak niyang hingin ang Forbidden Box bilang gantimpala sakaling manalo. Lumayag ang kanilang grupo at kasama si Josek na sasabak din sa paligsahan bilang bantay at kalahok. Bagamat ipinanganak sa Big Shimmeren at labis ang puot ni Josek sa bansa at ang kanyang ama ay isang Mazoko, kaya sila ng kanyang ina ay itinapon sa isang liblib na baryo sa bundok at nang mamatay ang kanyang ina, iniligtas sila ng ama ni Conrad isang tumakas mula sa Big Shimmeren at dinala ang mga mamamayan sa Shin Makoko upang bigyan ng bagong tahanan. Pagdating nila sa Big Shimmeren at agad nagsimula ang paunang round at upang maging karapat-dapat lumaban sa mga mandirigman ng Big Shimmeren, kailangan muna nilang manalo sa skibab race at agad namang kumuha si Josek ng sled na hinihila ng mga kambing. Samantala ay hindi nagpalinlang si Murata at alam niyang hindi sapat ang panalo upang makuha ang kahon, kaya palihim siyang nagplano na palitan ang tunay na Forbidden Box ng isang peke at samantala, sa gitna ng kompetisyon na muling nakasalubong ni Yuri si Maxine na desperado ring makuha ang kahon kahit anong mangyari. Alam niyang kinasusuklaman ng mga kambing ang black bean buns, kaya naghanda siya ng isa upang gagambalin ang mga kambing na hihila sa sled ni Yuri sa gitna ng karera at hindi inaasahan, kinain ng isang kambing ang tinapay.
Nang magbago ang mga mata nito at mamula at bigla itong sumugod patungo sa malaking bangin at sa kritikal na sandali, naalala ni Yuri ang payo ng kanyang ina tungkol sa kung paano bumuo ng koneksyon sa mga hayop, kaya umakyat siya sa likod ng kambing at pinapakalma ito. Muling nagbalik sa katinoan ang kambing at tumalon sa ibabaw ng bangin at habang nahulog naman si Maxine at naiwang nakatingin ang ibang kalahok, dahil dito ay nasungkit ni Yuri ang tagumpay sa paunang yugto at sa kanyang gulat, si Adalbert naman ang kakatawan sa Big Shimmeren sa mga laban sa finals. Nahati ang kompetisyon sa 3 yugto at bawat yugto ay may duel sa pagitan ng 3 kinatawan, bilang baguhan ay tiyak na matatalo si Yuri kung siya ang lalaban at mababahirin ang dangal ng kanilang bansa, kaya nagpa siya sina Wolfram at Joseph na manalo sa unang 2 yugto upang hindi na kailangan pang lumaban si Yuri. Ipinahayag ng emperador ang opisyal na pagbubukas ng kompetisyon at unang humarap si Wolfram sa isang kalaban na gumagamit ng 2 espada, bagamat nag-aalala si Yuri na baka matalo si Wolfram na nanatiling kalmado si Murata, tiwala sa kakayahan ng isang Mazoku elite. Tama nga siya at napilitan ni Wolfram na magbitaw ng sandata ang kalaban at tinapos ang laban ng matagumpay. Sa sumunod na laban ay naging mas mahigpit ang tensyon at pantay ang laban nina Adalbert at Joseph. Biglang sumulpot si Maxine at hawak si Flynn bilang bihag upang pilitin na umatras ang panig ni Yuri. Napilitan si Yuri na uutusan si Murata na magbigay ng sign kay Joseph upang magpatalo. Hindi alam ni Adalbert ang lihim na kasunduan kaya nagalit siya at humiling ng rematch nang mapansin ang sinadyang kahinaan ni Joseph, ngunit walang pumansin sa kanya. Nang matalo si Joseph ay labis ang kasiyahan ni Maxine kaso biglang dumating si Kakili at kinastigo si Maxine ng malupit, saka iniutos sa kanyang mga alalay na dalhin ito palayo at nagkataon, ang bagong kasintahan ni Kakili na si Fanbarl na isang mayamang negosyante mula sa Big Shimmeren na madalas nagdadala ng mga antik sa treasury ng emperador, ang pinili niyang mamuno sa pagpapalit ng Forbidden Box. Samantala ay ipinadala naman ng emperador ang ikatlong manlalaban at sa gulat ng lahat si Conrad ito ay labis ang tuwa ni Yuri na makita itong buhay, ngunit hindi niya maunawaan kung bakit panig ito ngayon sa Big Shimmeren, dahilan upang makaramdam siya ng pagtataksil. Hinimok ni Conrad si Yuri na sumuko na lang pero tumanggi si Yuri at buong tapang na hinugot ang espada para lumaban at sa bawat atake ni Yuri, madaling pinipigilan ni Conrad ang mga ito at napagod si Yuri nang walang naibigay ni isang sugat, biglang nilabag ni Adalbert ang mga patakaran ng paligsahan at sumugod sa arena. Ng Big Shimmeren ang mga patakaran sa pamamagitan ng paggamit ng 2 laban sa 1, subalit hindi nagpakita ng katarungan ang emperador at idineklarang panalo ang Big Shimmeren at inutusan ang mga sundalo na patayin ang mga nanggugulo. Agad na palibutan ang grupo ni Yuri at sa matinding galit ay sumabog muli ang mahika ni Yuri, lumikha ng isang buhawi na nilamon ang buong arena at isang patunay ng kanyang potensyal bilang pinakadakilang hari ng mga demonyo sa kasaysayan. Nang makita ang pagkakawala ni Yuri sa sarili ay desperado na tinawag siya ni Conrad upang mapakalma siya. Unti-unting mawala ang galit ni Yuri at nawalan siya ng malay at hindi na inatupag ni Joseph ang labanan kay Conrad at agad niyang binuhat si Yuri at tumakas kasama ang grupo. Sa mga sandaling iyon ay naihanda na ni Kakili ang isang karwahe na gagamitin upang ilabas ang napalitan na Forbidden Box patungo sa daungan at makasakay ng barko. Ngunit upang maiwasan ang mga humahabol ay iniwan ng grupo ang karwahe sa gitna ng daan, binura ang kanilang mga bakas sa nyebe at dumaan sa ibang ruta at pagpasok nila sa isang bangin, hinarang sila ng mga sundalo ng Big Shimmeren. Hindi inaasahan ay dumating si Adalbert at hinarang ang mga humahabol at sa kabila ng kanyang matagal ng galit sa mga Mazoku, hindi niya kayang baliwalain ang muling pagkakatawang tao ni Julia at nagpatuloy ang grupo, kaso biglang humaharang sa kanila si Conrad. Binalaan niya sila na may nakaambang patibong ng Big Shimmeren sa unahan at pinayuhan si Yuri na dumaan sa ibang daan, pagkatapos ay ipinahayag ni Conrad na may bago na siyang pinagsilbihan na Panginoon at sa susunod nilang pagkikita, magkalaban na sila. Ang matitibay niyang salita ay tumatagos sa puso ni Yuri na tila isang matalim na kutsilyo dahilan upang siya'y mapahinto sa gulat at mawalan ng masasabi. Ilang araw matapos nito ay nakabalik ang grupo sa Calauria sakay ng barko at naging maayos ang pag-usad ng mga gawain sa muling pagtatayo ng lugar, sa tulong ng mga Mazoku. Kaso nag-aalala pa rin si Flynn na baka balikan sila ng Big Shimmeren at tiniyak ni Murata na sa ilalim ng pagkukunwaring kaibigan ng Shin Makoko,
hindi basta-bastang mangangahas ang Big Shimmeren na umatake at kinabukasan habang naghahanda si Yuri na sumakay ng barko pabalik sa Shinmakoku, patuloy siyang binabagabag ng mga matitigas na salitang iniwan ni Conrad. Nagpumilit siyang maiwan upang harapin si Conrad at humingi ng kasagutan at tumutol si Wolfram sa panganib ng ideya at sa kanilang pagtatalo. Nahulog sa tubig sina Yuri at Murata na siyang nag-trigger ng kanilang pagbabalik sa Earth. Matapos nito, nanlumo si Yuri at hindi makatawid pabalik sa kabila kahit ilang ulit niyang subukan. Ibinuhos niya ang kanyang hinaing kay Murata at matibay ang paniniwalang may matinding dahilan sa likod ng pagtataksil ni Conrad. Sumang-ayon si Murata at dinala si Yuri sa gitna ng kagubatan na kung saan gumamit sila ng artificial na lawa upang muling buksan ang portal patungo sa kabilang mundo. Nagulat si Yuri sa hirap ng pagtawid at nang mag-isa ay kulang ang lakas ni Murata kaso sa tulong ni Ulrich, nagawa nilang buksan ang teleportation channel at sa mga sandaling iyon ay napaluhod si Gwendal sa harap ni Yuri at buong kababaan na loob na humingi ng kapatawaran, handang tanggapin ang anumang parusa para kay Conrad. Subalit walang balak si Yuri na sisihin ang sinuman at dahil naniniwala siyang may malalim na dahilan sa likod ng mga ginawa ni Conrad, pagkatapos ay pinangunahan sila ni Ulrich patungo sa pinakaloob ng templo, kung saan itatago na ngayon ang dalawang recovered na Forbidden Box. Nang tanungin ni Yuri kung ano nga ba talaga ang mga Sosho at doon ay ipinaliwanag ni Murata na ang Sosho ay mga nilalang na may napakalaking kapangyarihan, 1,000 taon na ang nakalilipas. Tinangka nilang wasakin ang mundo kaya't pinagsama-sama ni Shino ang maraming magagaling na mandirigma upang talunin sila. Dahil hindi lubusang mapuksa ang mga Sosho ay hinati ni Shino ang kanilang kapangyarihan sa 4 na bahagi at nilock ito sa mga kahon, na ipinagkatiwala sa 4 na pamilyang vassal upang bantayan at isa sa mga pamilyang iyon ang pamilyang Weller, na pinagmulan ni Conrad. 1 siglo ang nakaraan ay tinarget ng mga ninuno ng Big Shimmeren ang mga Forbidden Box at nagpadala ng mga sundalo upang lusubin ang teritoryo ng pamilyang Weller, upang hindi maagaw ang susi at pinutol mismo ng pinuno ng Weller ang kanyang kanang braso upang mateleport ang susi sa ibang lugar. Kaso hindi pa rin sila tumigil at dinala ng mga ninuno ng Big Shimmeren ang natitirang sanggol ng Weller at pinalaking bihag, sa paghihintay na dumating ang anak na magiging susi ng kahon at samantala. Nakatanggap ng impormasyon ang Big Shimmeren tungkol sa paglitaw ng bagong kahon sa maliit na silangang bansa na Francia at agad na ipinadala si Conrad kasama ang mga tropa. Nang malaman ito ni Gwendal ay agad siyang nagsimulang maghanda ng mga puwersa at matibay ang paninindigan ni Yuri na sumama, determinado siyang huwag hayaang mapunta ang mga kahon sa kamay ng mga sakim. Matapos ang talakayan ay napagpasyahan na sina Anesina at Greta ay maiiwan at habang ang natitira sa grupo ay pupunta sa silangan at ito ang Francia, gayunpaman ito ay isang hiwalay na bansa na halos walang ugnayan sa labas at sa kabutihang palad, may koneksyon ang cavalcade sa Francia kaya't nagamit ng grupo ni Yuri ang koneksyong iyon upang makapasok. Si Highcliffe na inatasan na humarap sa kanila ay nagmungkahi ng isang alyansa sa pagitan ng Shinmakoku at ng mga mas maliliit na bansa, kabilang ang cavalcade upang labanan ang mapang-abuso na pamamalakad ng Big Shimmeren. Bagamat nag-aalala si Yuri na baka mahirapan ang mga bansang tao na tanggapin ang mga Mazuko, tiniyak sa kanya ni Highcliffe na hindi ito magiging problema at dahil kumalat na ang balita tungkol sa kabayanihan ni Yuri sa pagtulong sa mga mahihirap sa mga bansang tao. Sa patnubay ni Highcliffe ay nakipagkita si Yuri sa hari ng cavalcade at matagumpay na nakuha ang kanilang suporta upang tulungan ang mga Mazuko na makapasok sa Francia. Matapos nito ay hinati sa 2 koponan ang grupo na sina Yuri, Gunter at iba pa ay nagtungo sa silangan, habang sina Gwendal at Kakili ay naiwan upang ituloy ang pakikipag-alyansa. Samantala unang dumating ang grupo ni Conrad sa Francia kaso tumanggi si Haring Pierre na humarap sa kanila, dahilan ng umano'y karamdaman at iniutos ni Conrad sa mga tagapaglingkod na iparating ang mensaheng kailangang humarap ang hari sa kanila sa susunod, anuman ang mangyari. Ilang araw ang lumipas ay nakarating naman ang grupo ni Yuri sa Francia at nauna nang dumating si Josek upang mangangalap ng impormasyon. Si Haring Pierre ay isang duwag na hindi kailanman kumampi sa alinmang panig at dahil dito, kinailangan nilang magplano ng ibang paraan upang makapasok sa palasyo. Kaso mas mahalaga munang maresolba ang isyo kay Conrad at nagpadala si Josek kay Conrad ng liham upang magtakda ng lihim na pagpupulong, bagamat nagkunwaring kalmado sa harap ni Yuri na labis ang galit ni Gunter kay Conrad at nagbabalak itong patayin ang traidor.
Pareho nilang inilihim ito kay Wolfram at natatakot na baka hahadlangan sila ni Yuri at sa ilalim ng matinding presyon ni Gunther, lalong natarante si Conrad ngunit iniwasan nitong makipagpatayan at nakatakas rin, samantala ay nag-atubili si Wolfram bago niya sinabi kay Yuri na naroon si Conrad. Agad na nagmadali si Yuri palabas at doon ay nagkatinginan sila ni Conrad sa magkabilang panig ng ilog, bago tuluyang napanood ni Yuri itong umalis at kinabukasan ay nag-disguise bilang mga mangangalakal ang grupo upang makalapit sa palasyo, kaso nabisto sila ng isang babaeng nagngangalang Layla. Subalit dahil sa paggalang sa katayuan ni Yuri bilang hari ng mga demonyo at hindi sila basta-basta na mapapaalis at sa simulay itinanggi ni na Haring Pierre at Layla na may hawak silang Forbidden Box, pero naalala ni Pierre ang isang lumang ball sa ilalim ng palasyo na maaaring tugma sa kanilang hinahanap. Nang gabayan sila sa basement at natuklasan nilang naibenta na pala ng tagapag-alaga ang kahon sa isang trabahador sa kantina, sa tulong ni Layla at sinimulan nilang alamin kung saan napunta ang kahon. Sa kabila ng kaliitan ng palasyo ilang ulit nang napasa-pasa ang kahon at tuluyang naglaho at hinikayat ni Layla na maglibang muna sila habang siya ay nag-iimbestiga, ngunit naging hinala si Josek at nagtangkang sumama sa kanya na pinigilan lamang siya ni Morata sa pamamagitan ng sign. Samantala ay nag-leak si Pierre ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng hari ng mga demonyo sa Big Shimmeren upang sana'y maiwasan ang pananakop, ngunit pinagtaksilan siya ng Big Shimmeren at agad na nagpadala ng mga sundalo sa hangganan. Kinabukasan ay dinala ni Layla ang balitang nahanap na nila ang kahon at pinangunahan sila patungo sa isang guho kung saan dating ginagawa ang mga ritual ng mga salamangkero. Walang pagdududa at pumasok si Yuri sa loob at doon nila na-activate ang patibong ng Big Shimmeren. Napagtanto ni Gunther ang pagtataksil ni Layla at nagtangkang patayin ito ngunit pinigilan siya ni Murata. Hindi alam ni Yuri ang pagtataksil at inudyukan pa si Layla na tumakas agad na siyang pumukaw ng bahagyang konsensya kay Layla. Dumating si Conrad at natuklasan niyang layunin ng Francia na wasakin ang parehong Shin Makoko at Big Shimmeren. Pinakiusapan niya si Layla na muling pag-isipan ito at ipinaalala niyang si Yuri ay isang mapayapang hari ng mga demonyo na naiiba sa mga nauna. Subalit ay natatakot pa rin si Layla na ipagsapalaran ang kaligtasan ng kanilang bansa, kaya inactivate niya ang mekanismong wawasak sa guho. Habang gumuguho ang lugar ay ginamit ni Yuri ang kanyang mahika upang protektahan ang lahat pati na ang mga sundalo ng Big Shimmeren mula sa kapahamakan. Matapos nito ay hindi hinarap ni Yuri si Layla ni sinisi siya kundi nagpasalamat pa na ligtas ito, dahil dito ay tuluyang nagbago ang loob ni Layla at nagpasya siyang ipaubaya ang Forbidden Box kay Yuri.